Sa ibang balita, posibleng hindi raw gaanong nakapagpaputok ang mga sakay na dalawang SUV na sangkot sa umunang engkwentro sa Atimonan, Quezon. Batay yan sa mga nakuwang slag sa mga sasakyan. Wala sa Quezon, saksi si Mav Gonzales. Nang mapatay ang 13 sakay ng hinarang na convoy sa Atimonan, Quezon nitong linggo, iginiit ng checkpoint team na ang mga nasa convoy raw ang unang nakipagbarilan. Pero sa bullet trajectory examination na isinagawa ng NBI Forensics Team sa dalawang sasakyan ng convoy, lumabas ng posibleng 3 beses lang nagpaputok ang mga sakay ng unang SUV na may PNPA commemorative plate, batay sa bilang ng mga slug na nakuha sa loob nito. Hindi nga raw nagbukas ng bintana ang mga sakay base sa itsura ng salamin nito na bumagsak. Kaya aalamin kung talaga bang pinaputok ang mga balang natagpuan sa loob ng sasakyan o di kaya'y tanim lang na ebidensya. Bagamat mas malaki ang bilang ng NBI kaysa sa PNP, sa mga butas ng bala sa unang SUV, di nalalayo ang mga ito. Parehong mas marami pa ring bullet entry point kaysa sa mga butas na papalabas ng bala. Ang mga natagpuang slug ikukumpara sa 11 kalibre 45 baril na natagpuan umano sa mga SUV. Ang mga ginamit namang armas ng checkpoint team, pawang higher-powered firearms daw. Indikasyon nito ang mas marami umanong tilamsik ng dugo na bumagsak agad sa carpet ng SUV, habang mas kaunti raw ang mist-like spatter na nakita sa mga upuan, headboard at gilid sa loob ng sasakyan. Sa ikalawang SUV naman, meron ding nakuhang isang slug at ilang fragments ng bala. Yung team po namin na nandito sa ngayon, kami naman ang in charge doon sa actual, we want to establish what actually transpired during the incident. Inoculate pa ho namin lahat ang mga nag-gather naming ebidensya. Hiwalay pa sa mga balang natagpuan ng NBI ang 4 na slug na nakuha naman ng Commission on Human Rights Region 4 sa kalsada ng crime scene sa sarili nitong investigasyon. May nakuha rin silang brown na sapatos sa kanal na kinumpirma ng kay Jun Dontok. Mula sa Quezon, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.